Isa na pong common belief, pinaniniwalaan ng marami, na yung mas malaki laging mas mabuti, mas marami, mas mainam. People sometimes wrongly believe that bigger is always more, that more is better, but not all the time. Pag-uusapan po natin ngayon sa tulong ng diwa ng Banal na Espiritu, when less is more. Kailan ba nagiging mas mahusay? Kung konti lang, kailan talaga mas maganda kung hindi masyadong marami ang anumang bagay na gusto natin sa buhay. Amang Diyos, salamat sapagkat kami nabubuhay pa. Salamat at kami pinahihiram mo pa ng hininga, ng lakas. Linisin niyo nga po kami ng lubos-lubos, O Diyos. Nawa ay walang maging hadlang upang kami ay patuloy mong mapagpala. Ang iyong magandang layunin ay matupad sa pagtitipon-tipon namin ngayon. May you accomplish your holy purpose, your perfect will for having brought us together. We ask you, Father, to cleanse us, empower us, so we can see you and we can hear you. Be our speaker. Nawa ang mensahe mo maging simple, maunawaan, at maipamuhay naming lahat. Ituwid mo ang aming mga kalikuan, O Diyos. Papagliwanagin niyo po ang aming mga kadiliman at palitan niyo ng kalakasan ng aming mga kahinaan, kagalakan ang aming mga kalungkutan. Walk in our midst, heal our infirmities, glorify yourself, accomplish your holy purpose. Protect us from evil men and evil spirits. Protect us from lies and falsehood. Protect us from our own weaknesses. Father, we ask you to take over, sit on your throne of glory, and dispense blessings. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. When less is more. Kailan nga po ba nagiging mas mabuting konti lang? Kailan mainam na hindi sobra? Less is more when less leaves and makes room for peace. And where more brings about and comes from trouble. Isa yan sa napakahalaga na nating dapat maunawa. Mas mainam kung konti lang, kung pagkakonti lang, mayroon pang lugar para maging mapayapa, tahimik, panatag. At kung kailan naman yung madadagdagan pa at dadami pa, magdadala lang ng gulo, o dahil lang sa gulo kaya dadami ang ating mga gusto sa buhay, mas mabuti pa, konti na lang. At ang tinutukoy dito, pera, money, things that people value, all the material things that people want. Proverbs 15:16, better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panahihirap naman ang kalooban. Napaka-simple naman siguro ito para maunawa ng lahat, subalit nakakalimutan dahil madalas po tayo nabubulag Gusto natin laging marami. More money, more money, more money, more income, more profit, more savings, more of this. But we are not against having more. If you have much more money and the fear of the Lord is still there, that's a great bonus. Pero kadalasan po, merong nasasakripisyo. Merong naibabayad para lang magkaroon ng higit pa. At kadalasan yon ay ang ating relasyon sa Diyos. Ang ating relasyon sa ating kapwa. Ang kapayapaan, katahimikan ng loob. Kung mamimili tayo, dadagdagan pa ang pera pero magkakaroon naman ng gulo, o kaya kailangan mo nang lumikha ng gulo para lang madagdagan ng pera, sabi ng Proverbs, mabuti pang masumaya ka na lang sa konti. Tahimik naman ang loob mo, kesa naman nagkaroon ka nga ng marami, gumulo naman ang kalooban mo. Mas mabuti na kulang ang mga bagay-bagay kesa sobra ang kaguluhan sa loob ng Espiritu. Less is more when less results in and is accompanied by peace and more with struggle. Kanina po ang kapayapaan na pinag-uusapan natin sa kalooban. Ito naman yung peace in terms of our relationship with others. Na mabuti pa, konti na lang ang ating mga tinatanggap, kinikita, na iuuwi, pero meron naman tayong magandang relasyon sa ating kapwa. Kesa nadagdagan nga yung hinila mo, mas marami kang ang nakabig, pero nagkaroon ka naman ng mga kagalit. At yung dating malapit sa'yo, lumayo, yung dating mga karamay mo sa buhay, naging kaaway mo pa. Proverbs 17:1, better a dry crust with peace and quiet than a house full of feasting with strife. Kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan,
Mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. Kasi kung minsan, ang nakakain na lang ng tao, yung mga tira-tirahan ng mga tinapay, yung mga nalaglag dyan, yung mga pirapiraso, feeling mo, napaka-miserable ng buhay mo, feeling mo, poor ka. Pero ang sabi ng Bible, mabuti na yan kaysa handaan nga, pero ang gulo naman. Gumulo. Marami pong mga pamilya, tahimik sila nung simple, pero nung nagkaroon ng maraming pera, maraming pagkain, nagkagulo-gulo na. Because many people can manage poverty, but cannot manage wealth. Sapagkat karamihan sa tao ay lumaki naman sa hirap. Sanay sa hirap, hindi sanay sa kariwasaan. Kaya mas kadalasan nasisira sila ng kariwasaan kaysa ng kahirapan. Kaya kailangan kung hindi ka rin lang sanay, huwag ka nang masyadong maghangad. Dahil kung ito ang sisira, maglalayo sa mag-asawa, maglalayo sa mag-anak, sa magkakapatid, mag-aagawan sa kagustuhan na mas maraming makabig, gumugulo lang ang mundo. A house full of feasting, however, with peace, is immense blessing. Ang dami-dami mo ng handa, ang saya-saya nyo, ang dami-dami nyong pera, tapos tahimik pa rin ang buhay nyo, tanggapin mo yon, sobrang pagpapala, hindi yun masama. Pero kung ang masasakripisyo na relasyon natin sa ating kapwa-tao, ang itinuturo sa Biblia, turuan mo ang sarili mo na sumaya ka na sa konti. Hindi naman kung dumadami ang pera, dumadami rin ang kaligayahan eh. Like hindi common naman sumasarap yung pagkain, kasunod din na gumaganda ang yung gana. Hindi naman kung lumalaki ang yung bahay, mas gumaganda talaga ang interaction ng pamilya. Hindi ko tumataas ang income, ay nadadagdagan na rin kasabay yung kaligayahan. Hindi sila laging magkakambal. Bagamat totoo, there is a minimum amount of wealth, a minimum amount of food, a minimum amount of blessing that is necessary for people to be healthy and to be happy and to be peaceful. But beyond that minimum, there is no guarantee that the more you acquire would mean the happier you will get. Hindi yan guarantee. Kaya hindi natin dapat ibinabayad ang ating kaluluwa, ibinabayad ang ating kapayapaan, katahimikan, relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, para lang madagdagan pa yung ating ikabubuhay. Less is more. When less lets love grow. When less encourages love to flourish, and more brings about hatred. Tumisan may hinihingi ka. Hinihingi kang mana sa iyong magulang, hinihingi kang parte sa iyong kapatid, may hinihingi kang parte sa isang proyekto. Sinasabi sa atin, mas mainam pa na konti na lang yung makuha mo doon, pero ikinalulugod nung nagbigay at magkaibigan pa rin kayo matapos mong matanggap yon, kesa nagdemand ka ng nagdemand, humingi ka ng humingi, ang dami mong nakuha, pero magkaaway na kayo pagkatapos. Proverbs 15:17, better a meal of vegetables where there is love than a fattened calf with hatred. Mabuti na raw na magdildil ka na lang ng gulay-gulay kesa ang taba-taba at ang sarap-sarap na karne ang kinakain mo, pero meron namang kaguluhan. Ibinigay sa'yo, masama ang loob nung nagbigay. Sabi mo, mabuti pa, bigyan mo na lang ako ng simpleng gulay na masaya ka, mahal mo pa rin ako, kesa pilitin kita na magbigay sa akin ng sobrang mariwasa na pagkain, pero masama naman ang loob mo, nagagalit ka. Nung araw po kasi, ini-equate nila yung gulay sa kahirapan at yung mga matatabang portion ng mga karne sa kariwasaan. Now that we know better sa nutrition, alam natin na, well, mas mabuti naman talaga yung gulay. Mas mabuti naman talaga yon kaysa talagang mga lapang-lapang na karne dyan na kinakain mo na may mga taba-taba pa. Pero noon, ang ibig sabihin ng value na yan, mayaman ka, masarap ang buhay mo kung kumakain ka ng mga taba. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihain na may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Simpleng-simple. Mas mabuti na nagawaran ka ng isang binibini ng isang halik sa pisngi kaysa ginahasa mo naman siya at nakamit mo siyang buong buo pero kinamumuhian ka niya pagkatapos, di ba? Yung meron kang nakuha na ayaw na maibigay, na pilit, magkaaway na kayo pagkatapos, sumaya ka na sa konti kung buong puso namang pinagkakaloob. It is better to receive less when it is given wholeheartedly than to receive more, but it is given involuntarily, reluctantly,
In fact, against one's will. Kuminsan, nalilimutan natin ito mga kapatid. Sa kagustuhan natin na makakuha ng marami, makakabig ng marami, hindi na natin isinasaalang-alang ang nadaramdaman ng ating kapwa. Hindi na natin iniisip na magkakagalit tayo pagkatapos. Hindi na natin iniisip na magkakalayo tayo. Mga magkakapatid, ganyan pag naghahatian ng mana, hindi na nila iniisip na magkakaaway sila for life. Ang mga anak nila na magpipinsan na dapat magkakaibigan at magdadamayan, magkakahati-hati dahil sa kagustuhang humila ng mas marami. Maging yung mga dati magkakaibigan na nagsama-sama sa negosyo, pagka kumikita na, magkakagulo na yan. Maghahatian kasi, gusto ng isa, mas marami ang mapunta sa kanya. Marami kang naiuwi, pero nasira naman na inyong pagkakaibigan. Anong katotohanan nun? Para ano? Akala ng mga tao, ang savings lang nila yung pera na nasa bangko. Yung cold cash, o kaya yung mga solid investments nila, real estate and things like that. Akala ng mga tao, ang naiipon lang nila yung pera, yung bilang. Akala nila, ang investment lang nila, yung mga shares of stocks, yung mga pamumuhunan sa mga negosyo, o pagbili ng mga kung ano-ano mga time deposits. Hindi na pag-iisip ng marami na ang pinakamalalim at tunay na investment ay yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Na yung pera mo na pwede mo ilagay sa bangko, magkano nakikitain nun? 3% per annum. Diba? Sabi sa mga advertisement ng bangko, ching-ching, interest last month, ching-ching, interest this month, ching-ching, interest next month. Buwan-buwan ang pera nyo pinag-iinteresan ng bangko. Diba? Dahil laki-laki ng pera nyo, kikita nyo 1%, 3%, subukan yung umutang, ang babayaran nyo 10, 12%. O sino pinag-iinteresan yan? Akala nyo tuwang-tuwa kayo na nandun lang sa bank yung pera nyo. Yes, it's not bad. Pero, kung kayo ay tumulong sa isang nangangailangan, nagbigay kayo sa isang needy, merong may sakit, tinulungan yung gumaling, merong nag-aaral, tinulungan yung mag-enroll, ano bang tingin nyo doon? Hindi investment. Hindi lahat ng tao tumatanaw ng utang na loob, pero hindi naman kayo masizero na wala lang tatanaw. Na kung sakaling natumba kayo, maitayuman lang kayo, dumating ang araw na kayo mga ilangan, maalala kayo, hindi ba investment yon? Bagamat hindi naman yun ang kailangan na number one motivation mo sa pagtulong sa kapwa. Pero ang Biblia ang nagsasabi, ang nagtatanim umaani. So kaysa magtanim ka ng magtanim sa bangko, ba't di ka magtanim sa kapwa? Bagamat hindi masamang merong ka rin doon sa bangko dahil baka naman limutin ka ng kapwa mo, walang-wala ka naman. Kaya sabi sa Bible, magtanim ka dito, magtanim ka doon, maglagay ka dito, maglagay ka doon, kasi hindi mo naman alam kung alin ang tutubo. Hindi mo alam kung alin ang mamumunga. So spread it out. But it's very important to realize that it's better to keep friends than to get more things, more money, more profit, and lose them. It's more important. Less is more when less comes from, leads to, and is characterized by goodness, and more is characterized by evil. Mainam pa, konti na lang. Pero kung ito ay nagbubunga ng kabutihan, o ang pinagmumulan ay mabuti. Kesa dumami nga, pero ang pinagmulan naman masama. E di may utang ka kay Satanas kung sa kanya ka kumuha. Marami nga, pero ang naging bunga naman masama. Proverbs 16:8, better a little with righteousness than much gain with injustice. Ilang pera ang pinag-uusapan dito? Kahit kumisan sa grades. Napataas mo nga yung grades mo, nag-cheat ka naman. Napanalo mo nga yung kaso, nagsuhol ka naman sa huwes, sa mga hukom. Nakalusot ka nga, pero you broke the law. Gumanda nga ang kalagayan mo, pero may tinapakan ka. Meron kang siniraan. Sabi, better a little with righteousness than much gain with injustice. Because behind a very, very, very huge amount of wealth is possibly a crime. Kaya sinasabi ni Karl Marx, profit comes from exploited labor. Pag merong namumuhunan na sobrang yumaman, tapos yung kanyang mga kasamahan, mga katulong, mga katuwang, mga empleyado, kanegosyo, kadeal, mga supplier, mga kliyente, hindi umayos ang buhay, ibig sabihin may krimen na nangyari, sobrang napunta sa kanya, nawala na yung iba.
Dapat dinidistribute mo yan. Employer ka, nakakahalata ka, yaman ka ng yaman, ididagdagan mo naman ang sweldo ng iyong mga empleyado. At kung natatakot ka naman na biglang piliting ka na nila na ituloy na lang ituloy yun, dahil siyempre pag in-increasean mo, hindi mo na ma-decrease, pwede mo naman i-maintain na ganun yung sweldo, pero pag dumadating yung mga buwan, mga panahon na marami kayong kita, di magbigay ka naman ng regalo, ng bonus, hindi mo duty na laging ibigay, pero pag meron, nagbibigay ka, you must spread it around. Mas mabuti nang mas konti, pero mabait ka, mabuti ka. Kahit na ang yaman-yaman mo, tapos sa libing mo, tatatlo lang nakipaglibing. Parang wala na makakwenta-kwenta ang libing yun. Diba? Kaya kailangan, nakikita natin na, yes, kailangan ang aking mga katuwang, mga kasama, kasabay ko na umaangat sa buhay. Pag naman talaga namang life is not always fair, you will probably get more because you are the investor or you are the business person. Pero kailangan meron ding naging nangyayari sa buhay nila, umaasenso rin sila, hindi tayo lang. Ang maliit na halaga, buhat sa mabuting paraan, ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. However, a big income with righteousness, as we like to emphasize, is really doubly beautiful. Hindi natin mamasamain ang yaman-yaman mo, ang dami-dami naman, pero mabuti ka, mabait ka, nagtatanim ka rin sa kapwa, sinong makakareklamo doon? Maganda na nangyayari yun. Less is more when less comes from, leads to, and allows for truthfulness. And when more necessitates falsehood. Pagka kinakailangan kang magsinungaling para ka lamang magkaroon ng ganansya, walang kwentang ganansya yun. Pagka kailangan ka makinabang pero dapat muna maging false witness ka, masamang pakinabang yon. Nagpahama ka ng kapwa, nagsinungaling ka, o kahit pa nga totoo yung sinabi mo pero kasiraan niya na hindi mo naman dapat pinagsasasabi, napremyuhan ka nung nakinabang, nabayaran ka, pero anong klase yon? Can you face God enjoying such spoils? Proverbs 19:1, better a poor man whose walk is blameless than a fool whose lips are perverse. And what are perverse lips? Lips that lie. Lips that breathes with falsehood. Mga false witnesses. Mga ipinagbibili ang kanilang mga statements kahit kasiraan ng kapwa. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. O kaya ang nalalaman ay pagsisinungaling at paninirang puri. Sa atin po kasi ngayong media, sa advertising, sa nakikita nating kalakaran ng mundo, sobrang nag-glorify yung mas marami. Mas bagong cellphone, mas malaking bahay, mas mabilis na kotse, mas malaking alahas, lagi yun ang nag-glorify. Hindi na natin halos kuminsan naiisip, ano kaya ang ibinentang kaluluwa ng tao para magkaroon siya nitong ganitong karaming kayamanan? At kuminsan naman, nalalait, hindi napapansin, namamaliit yung mahirap, yung walang pera, o konti lang ang pera, na hindi naman natin ipinag-iisip. Baka naman kaya konti ang pera nitong taong to, napaka-honest niya. Baka naman kaya ganito na lang ang liit ng bahay ng pamilyang ito, kasi hindi sila sakim. Baka kaya naman gano'n na lang ang kinikita nitong tinderang to, kasi hindi siya mandaraya. Hindi niya tinuturukan ng mga pampabigat ang manok na itinitinda niya. No, hindi niya hinuhukay yung mga patay ng baboy at gagawin niyang tosino. At kung sobrang bulok na aanghangan para hindi mahalata, no, na sira na pala ang karne. Baka naman itong babaeng ito, kaya ganito na lang, honest. Meron pa nga po akong kilala mga tindera pag may bumibili ng kamatis. Sasabihin, alam mo yung dando sa kabila, mas sariwa, mas bagong dating ang kamatis niya. Talagang sinasabi pa niya, pinopromote pa yung sa kakompetensya. Sa kapambihira namang gininto ang puso ito. No? Alam nga namang hindi ka mapremyohan ng Diyos doon. At kung ikaw naman yung naalok ng ganun, lumipat ka nga doon sa mas bago, pambihira ka naman. Ano? Sana sabihin mo, alam niyo po, kahit medyo panat-panat na yung kamatis niyo, dahil sa inyong honesty, yan pa rin ang bibilin ko. Igigisa ko naman di bali ng panat. No? So, di ko na magagawin salad. So kung salad, bibilin ko na yung konti sa kabila. Dapat din kasi pinepremyohan natin yung mga honest. Kumisan talaga, nakakapagtaka ang mga tao. Mababalitaan mo, isang mayamang ganyan-ganyan nakaiwan ng isang bag na pera, no?
halaga 5 milyon. Ibinalik ni taxi driver, binigyan siya ng gantimpala, 50 pesos. Parang gusto mo sabihin sa nagbigay, sa'yo na lang, naggantimpala ka pa, 50 pesos. Lugi pa ako sa gasolina, no, sa pagsosoli nito. Kailangan nawala na nga yung pera mo, magbigay ka naman ng malaking gantimpala. No? Hindi yung naging honest na nga yung tao, siya patong napahamak o nakulangan, o hindi naman siya man lang sumaya dahil ginawa mo siyang honest. May mga tao talaga naman nakakadalang gawa ng mabuti. Kaya lang itinuturo pa rin sa Biblia, kung hindi ka pa rin sinuklian ng mabuti, mabuti pa rin ang gawin mo. Kung hindi ka man nakinabang at nabigyan ng gantimpala sa pamamagitan ng taong yan, iba ang gagamitin ng Diyos para magantimpalaan ka. Kasi kung gusto ka i-bless ng Diyos, wala namang makakapigil sa Kanya eh. Pero kung ayaw kong i-bless, sinong makakapilit sa Diyos? Kaya kailangan gawin mo na lang lagi yung mabuti. Importante, lalong-lalo sa ganitong mga bagay, kung masasakripisyo ang katotohanan, huwag na lang. Pero alam natin, adyadyaryo pa nga kuminsan, marami mga huwes, mga hukom, nababayaran, yung guilty nagiging innocent, yung innocent nagiging guilty. Bagamat word of caution, mga kapatid, hindi ko man nabasa nyo sa dyaryo, totoo. Marami mga balita kahit sa dyaryo, hindi totoo. Only, kuminsan, partially true. Those people who are always being the focus of news, know this. Kahabagan natin yung mga nalalagay sa balita. Tapos hindi sila nagkakaroon pagkakataong ipaliwanag ang kanilang sarili. Less is more when less results in and comes from honor and dignity. Kung ang pinagmulan ng pagiging konti lang, dahil ikaw ay marangal na tao, maganda yon. O kaya, konti lang, pero ang naging bunga naman ito ay lalo pang karangalan, lalo pang dignidad, yun ang mainam na dapat nating bigyan ng halaga. Proverbs 22:1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Dito nakataya yung tinatawag ng araw na delikadesa. Yung bang para yatang hindi maganda ang magiging itsura natin o ng ating pangalan sa gagawin natin, huwag na lang. Pero umuuso kasi ngayon, pakapala na lang. Sige na, tiisin mo na lang yan kahit madyaryo ka, basta may uwi kang maraming kayamanan, malilimot ka rin ng tao, next week may bagong iskandalo na mayaman ka na. Pero ang sinasabi sa Biblia, ang hindi nagbabagong salita ng hindi nagbabagong Diyos, mas dapat pahalagahan ng tao ang linis ng kanyang pangalan. Kesa sa maraming kayamanan na maaari namang kalad ka rin kanito sa putik. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Ganito pa ba ang ating pananaw? Ganito pa ba ang namamayani at nag-aaharing pananaw sa lipunan na paghahalagahan ng dangal ang pangalan? Nanong araw marinig mo sa mga magulang, ang maipapamana ko lang sa iyo, anak, ay ang ating marangal na pangalan. Maaari tayong mahirap, maaari hindi tayo mayaman, pero malinis ang ating record. Isang magandang pamana. O kahit ano na ba naman at impyernong lusungin, ilulusungin, makapagpamana lang ng pera, ng kayamanan. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya ang mga pananalita sa Kanyang mga katuruan ay dapat natin pinangahawakan ano man ang uso o kaya sa kabila man ng umuuso sa ating kapaligiran. Meanwhile, it doesn't have to be either or. It doesn't have to be either good fortune or godliness. Kasi pwede naman magkasya yung dalawang yan sa isang sisidlan. Pag tayo ay marangal, pag tayo malinis, pag tayo honest, at gusto pa rin ng Diyos na tayo ay paasensuhin, hindi yun mahirap. Sa katunayan, mga kapatid, ngayon, lalo sa negosyo, a good name means good business. Hindi na katulad nung araw na di bali na pumangit ang pangalan natin, nakatipak naman tayo. Kasi hindi ka na mauulit. Kaya mga tinatawag ng mga fly-by-night. Nandito yung opisina niya ngayon, nagbigay ka ng deposito, pagbalik mo bukas, wala na siya. Yun yung nung gabi na wala, fly-by-night. No? Maraming mga ganong negosyo pero hindi na sila nakakaulit. Kasi sira na ang kanilang pangalan. Ngayon, pinaniniwalaan ng maraming executives, ng maraming CEOs, ng maraming business people, mas honest ang iyong dealing sa client, mas upfront,
mas wala kang hidden agenda, walang nakatago doon sa fine print ng inyong mga kontrata, mas magtatagal lang yung negosyo. At talaga naman, if you are there for the long haul, if you are there for the long journey, it's always good to be honest. It's always good to have a good name. Good name can lead to prosperity because a good name is a good brand. Pinagtitiwalaan. Less is more when less is affordable and more convenient than more. Well, what would you rather have? A lower status but comfortable, or a higher status but stressed? Sabi sa Proverbs 12:9, better to be a nobody and yet have a servant than pretend to be somebody and yet have no food. Ang maralit ang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwaring mayaman ngunit sa gutom nakasadlak. Maraming kahulugan itong mahiwagang verse na ito. Pero pinapipili ka. Doon ka sa simple, pero kaya mo naman, komportable ka, o doon ka sa complicated na parang umasenso ka, tumaas ka, pero hirap na hirap ka naman. Saan ka? Will you play in the little league pero winner and relax ka? Or would you like to play in the big league pero hirap na hirap ka at stress na stress? Would you rather play in the lightweight division na kayang-kaya mo, relax ka lang, o doon sa heavyweight tapos hirap na hirap ka? Saan ka? Sabi sa Biblia, better to be a nobody and yet be comfortable than be somebody and be so hard up. Kung minsan, yung mga tao, hindi nila alam kung ano ibig sabihin na maging sikat. Gusto nila maging artista, maging sikat. At sa bilis ngayon ng turnover ng mga sikat, because beautiful boys and girls grow on trees, and stars are always being born every second, star materials are being groomed by every major factory, anong nangyayari? Ang tagal-tagal mo naghihirap, sumikat ka, but you have only your 10 minutes of fame. Tapos hindi ka na sikat. Sikat na sikat ka, hinahangaan, hinahabol-habol, tapos hindi ka na sikat, kasabay ka na lang uli nila sa bus, sa tricycle, no? Nandun ka na rin, namamarat ka sa Quinta Market. Ang hirap bumalik. No? Pagka sobra ka nang nakatikim ng ganung mga bagay, kaya kung hindi mo rin lang masusustain, wag na lang, kasi ma-stress ka lang. Marami pong napapahama ka. Magagandang babae, magagandang lalaki, mag-aartista, magkakaroon ng isang pelikula at sila ay mawawala na sa kalangitan habang buhay. Pero nakilala na sila. So ano nangyayari? Napipilitan ng iba na gumawa ng kung ano-ano mga himala at mga milagro para na lang ma-maintain nila yung lifestyle, yung glamour. Makapag-maintain ng kondo, makapag-maintain ng kotse, kung ano-ano ng impyerno ang sinusuot para lang ma-maintain yun. So where will you rather be? Simple, na maluwag, o yung complex? Pero hirap na hirap ka. Sabi, para tahimik ang buhay mo, doon ka lang sa kaya mo. Yung hindi mo kaya, huwag mong kayanin. Magsikap ka, may kinita ka na, at saka mo enjoyin. Pero yung nauna na yung pag-enjoy mo, tapos wala ka naman pang-maintain, mahirap mag-maintain eh. Yung mga iba kahit may pera, hindi masyado nagpapahalata. Kasi para pag wala rin, hindi rin masyadong halata. Hindi naman yung kitang-kita ka na sobra kang mamuhay, tapos pag nawala na, kitang-kita na mga tao yung pagkaiba. Meron ako mga pinapayuhan, mga kakilala natin, papayaman. Mabuti na yung mayaman ka na di kakilala. Lay low. Huwag kang pa-interview sa mga dyaryo. Huwag kang pa-picture sa mga magazine. Huwag kang lalabas sa mga TV. Kasi ang pinakamasarap sa buhay ay yung may pera kang ginagasa tapos di kakilala ng tao. Kasi pagkakilala ka na, nakakatanggap ka na ng sulat kung kani-kanino, sinisingil ka ng buwes. Ay, may ganun bang gobyerno? Bakit ako binubuwisan? Diba? Hinihingan ka ng pera. Alam niyo ba nung araw, may mga gangs na nangingikil sa mga artista. Pag sikat ka na sikat, hihingan ka nila ng pera. May cut sila sa bawat kita mo. Pag hindi, bubusan nila ng asido ang mukha mo. O di sa takot mo ngayon, nagbibigay ka na. Samantalang nung araw na hindi ka masyadong sikat, hindi ka naman nila hinihingan. Ang pinakamatataas na kahoy ang tinatamaan ng kidlat. Kaya kung maaari lamang na hindi ka sobra maging sikat, maging number one, naku, blessing yun. Huwag kayong mag-aspire na maging number one. Tapos kilalang-kilala ka. So may mga pinayuhan akong ganyan, di naman nakinig.
Lagi nakabalandra ang mga mukha nila sa lahat na lang ng mga pwedeng makita ng publiko. Pinapanalangin ko na huwag silang mapansin ang mga mahilig diyang manghingi, mahilig diyang mangkidnap, mahilig diyang mangganyan. Kasi napapansin ka eh. Mabuti yung simple. Tapos ang dami mong pera, no? Kesa ang ingay-ingay mo, tapos konti lang naman pala, hirap na hirap ka mag-maintain. You have to think about these things. And why are we talking about these things? Because the Bible talks about these things. And why does the Bible talk about these things? Because God wants you happy. God wants you peaceful. God wants you to enjoy life. Which means more is not always better. Ang lobo, balloon, kaya lang niya yung tamang hangin. Dagdagan mo ng higit sa kanyang kaya, sasabog. Ang tulay, nakalagay doon, nakabilog, 10T. Ibig sabihin, 10 tons lang ang kaya niyang dalhin. 20T, yun lang. Pero may mga tulay pala tayong pati yung bakal sa ilalim ninakaw ng mga tao, kaya biglang pagdaan mo, hulog ka na. Akala mo 10 yung kaya, yung pala, walang kaya dahil hindi na siya malakas. Observe load limits. Spirituality and righteousness have load limits. More can mean bad. More can lead to bursting or to collapse. Yan ang tanong natin mga kapatid. Limutin nyo na lahat ng pinag-usapan natin. Isa na lang alalahanin nyo. Ano ba ang inyong personal na load limit? May limit lahat yan eh. Hanggang ilang milyon ang kaya nyong dalhin nang di kayo mababaliw. Dapat hanggang doon na lang kasi ang kasunod nun, baliw na kayo nun. Gaano kalaking income ang kaya nyong dalhin na hindi kayo masisira? Gaano kasikat na estado ang kaya nyong marating na hindi kayo masisiraan ng bait? Gaano karaming pera ang kaya ng pamilya nyong dalhin na hindi kayo mag-aaway-aaway? What is your load limit? Observe that. In making money, in searching for more things and higher status, know and observe your moral load limits. May moral load limit din tayo. Beyond that, we get destroyed. Gaano karaming kasinungalingan ang kaya nyo sabihin na hindi kayo masisira? Gaano karaming pagkukunwari ang kaya nyong gawin na hindi kayo magigiba bilang tao, bilang anak ng Diyos? Gaano karaming pandaraya ang kaya natin gawin na hindi mabubulid ang ating kaluluwa doon sa mga madidilim na mga sulok? Gaano karaming pagko-compromise ang kaya natin gawin bago tayo lubos na masira? We also have physical limits. Gaano karaming trabaho ang kaya niyong gawin bago kayo mamatay nang bigla na lang kayo nahulog dyan at natumba? Gaano karaming pagpupuyat, gaano karaming pag-overtime, gaano karaming pagsisikap ang kayang gawin ng isang katawan para lang kumita pa ng kumita? We have physical limits. We have mental limits. Hindi natin kayang isipin ang dapat isipin, hindi natin kayang solvein ang lahat ng dapat ma-solve. When do you say enough is enough? Because you will already exceed your limits. Ang tao rin ay merong emotional limit. Meron ka lang kayang luhang iiyak. Meron ka lang kayang pag-ibig na ibigay. Beyond that, hindi na. Dahil ang ibinibigay mo na, sarili mong kaluluwa na. When do you stop? Kailangan iniisip natin yan. Kumisan umiibig ka pero wala nang natira sa'yo. Hindi pag-ibig yun. Ang sabi ni Jesus, love your neighbor as you love yourself. Baligtarin nyo yun. Love yourself first. It's not bad. But the way you love yourself, love also your neighbor. Hindi lang sarili mong minamahal mo. So you cannot love your neighbor if you do not love yourself first. Kuminsan sa pag-ibig, nalilimot natin yon. Ibinigay mo na ang puri, ibinigay mo na ang dangal, ibinigay mo na ang pera, ibinigay mo na lahat. Wala nang natira sa'yo. You have exceeded your limits. There are lines you do not cross if you like to remain sane. Gusto nating manatiling matino, hindi hibang, hindi baliw. Meron ka mga hindi tinatawid. Hanggang doon lang dapat. Itinakda. Maging ang buhay nating mga tao, itinakda ng Diyos na nandito tayo sa planet Earth. Subukan yung tumaas lang ng konti, 30,000 feet, wala na halos oxygen. Taasan mo pa, wala nang gravity. Hindi ka na pwede doon. Dito ka lang.
Akala nyo ba ang taas-taas ng ulap, subukan nyo mag-aeroplano. Pag nakalampas na kayo sa ulap, ang laki-laki pa ng natitira doon sa taas. Pero itinakda na hanggang doon lang yung ulap. Hindi na siya tataas pa kaysa ron. So, may hangganan ng lahat. Ang mga isda na pang salty water, doon sila, hindi sila pwede sa fresh water. Ang freshwater fish, hindi rin pwede sa salty water ocean. Yung ibon na panghimpapawid, hindi mo pwedeng itira underground. Yung bulate, hindi mo pwedeng paliparin. Ang tao man may hangganan. Matalino, marunong ang tao, na maaga pa lang, alam na niya ang kanyang sukat at di niya nilalampasan. May mga pagsisikap, may mga ambisyon, may mga pagkagahaman na lalampas ka sa tama at ang ipapahamak mo ang iyong espiritu, ang iyong katawan, ang iyong emosyon, ang iyong isip. God doesn't want us to happen to His people. Better less but happy, peaceful and godly, than more but guilty, vexed and ungodly. Diyos namin sa langit, nawa ay lalo naming maisip na huwag kaming lalampas sa mga itinakda mo. Turo mo sa amin, Lord, na higit namin pahalagahan ang kapayapaan, katahimikan, pag-iibigan, pakikipagmabutihan, kaysa patuloy na pagpaparami lang ng mga material na bagay. Bagamat di masama, kung kayo ang nagbibigay, kung nais yung mag-enjoy kami ng maraming bagay, kayong nakakaalam nun, kayong nakakapagbigay nun, pero hayaan mo, Panginoon, na kung yan man ay mapapasa amin, hindi dahil tumawid kami patungo sa mali, sinuway ka namin, nilabag namin na yung mga kautosan, maging ang aming sariling budhi. Teach us, Lord, when enough is enough. Well, we like to have ambition. We like to achieve. We like to be fruitful. Pero ituro nyo at maging sensitive kami kung hanggang saan lang ang dapat naming gawin. Ituro mo sa amin ngayon, Panginoon, sa aming mga pinapangarap, ginagawa, pinoproyekto, nilalayon, ginugusto, ano ba ang sapat? Habang ang sapat naman ay nag-iiba, because we know, O Lord, that as you continue to increase our capacity to receive, you will also increase what you give us. But first, our capacity must be increased. So teach us, O Lord, to be cooperative with you, to be submissive, to be intelligent, to be wise, so that we can continue to increase our capacity. But beyond that, O God, teach us to observe limits. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, kung anong kahulugan nito sa ating buhay. Ano ang mga hangganan? At kung sa pakikinig natin ang mga salitang ito, kinausap tayo ng Espiritu at ipinaalalang may mga lampas tayong ginagawa. Mag-isip-isip. Kung kailangan pagsisihan, ihingi ng tawad. Kung may mga tao tayong natapakan dahil lumalampas na tayo sa ating boundaries, makipag-ayos. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi para lang madagdagan ang alam natin, kundi para makapamuhay tayo ng ayon sa Kanyang kalooban, na sa wakas-wakas naman ito ay tayo rin na makikinabang. O God, be with us, teach us, and may you give each one a very personal application of these reminders. Let's be alone with the Lord for a while. The Spirit of the Lord speaks.